Dead on the spot ang isang buntis matapos magulungan ng 12-wheeler sa Danao, Cebu. Sa lakas ng impact, lumabas mula sa sinapupunan ng 4 na buwang pinagbubuntis ng biktima na nasa wirin. Base sa investigasyon, pauwi mula sa trabaho ang biktima nang mahagip at magulungan ng truck. Tumakas ang nakabangga pero nahuli rin kalaunan. Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang suspect na aminado sa krimen. Kilalang hold-upper sa Taguig arestado at mga kasambahay pinagnakawan ang kanilang amo. Nakatutok si JP Sorian. Babae, natangayan ng cellphone habang nasa jeep sa barangay Fort Bonifacio sa Taguig. Pagkakuha ng biktima ng cellphone mula sa bag, hinablot ito ng isang lalaki at tumakas. Naaresto kalauna ng sospek na nakuha na ng baril at mga bala. Ayon sa mga pulis, dati nang nahuli ang sospek para sa parehong kaso. May grupo rin daw ito sa lugar na sangkot umano sa iligal na droga. Sasampahan ng kaso ang sospek na nagsisisi na raw sa nagawa. Sa Quezon City, abogado na nakawan umano ng kanyang mag-inang kasambahay ng nasa 1 milyong pisong gamit, pera at alahas. Inaresto ang mag-ina pati ang jewelry buyer na pinagbentahan ng mga nakaw na alahas. Sabi ng jewelry buyer, hindi niya kilala ang mga sospek. Pati ang pinagbentahan niya ng alahas, hinahanap ng mga otoridad. Sasampahan ng reklamo ang mga kasambahay na aminado sa nagawa. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 14 pang Pinoy seafarers na sakay ng civilian vessel na tinamaan ng missile ng Russia habang nakadaong sa Black Sea port sa Ukraine. Kasama sa mga umuwi ang kapitan ng barko na si Captain Arnel Lopez na isa rin sa mga nasugatan dahil sa missile. Kitang-kita raw niya ang paglapit ng missile sa kanilang barko. May iniinda pa rin siyang sakit sa likod at pagkabingi ng tenga. Trauma ang inabot ni Second Officer Giovanni Perez na napapanaginipan pa rin ang nangyari. Ipapa-medical check-up ng Department of Migrant Workers ang mga tripulante para masigurong nasa maayos silang kalagayan. Mga kapuso, patuloy na nagpapaulan ng northeast monsoon o hanging amihan sa northern Luzon. Batay sa datos ng Pag-asa, apektado niyan ang Batanes at Babuyan Islands, pati ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Shear line o easterlies naman ang nagpapaulan sa Cagayan, Isabela at Caraga Region. Easterlies o kaya localized thunderstorms naman ang maaring makaapekto sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Kaya mag-ingat po dahil posible magdulot ng flash floods at landslide ang mga pag-ulan. Mapapanood ang muli si Rochelle Pangilinan sa 8 Bulaga at soon sa upcoming Kapuso Historical Drama Series na Pulang Araw. Nagkwento rin siya tungkol sa reunion ng Sex Bomb Girls. Narito ang aking chika. Feeling nostalgic si Rochelle Pangilinan sa kanyang pagbabalik sa Itbulaga set. Isa si Rochelle sa mga judge ng segment na EB Fam Dancing Duo. Iba ang pakiramdam na magbabalik ka ulit sa ganong klaseng guesting. Actually, buong December yun. Every Saturday. Isinare din ni Rochelle na punong-puno ng love at laughter ang naging early Christmas party and reunion ng Sex Bomb Girls. Kahit maraming taon na raw ang nakalipas, tila nanunumbalik ang mga ugali nila noong teenagers pa lang sila tuwing magsasama-sama. Nung nakita ko silang pumapasok isa-isa, tapos nagkaroon kami ng laro. Naglaro kami. As in, ganun pa rin kami from 2000-something. Ganun pa rin kami kaingay, ganun kagulo. Kasama si Rochelle sa upcoming Kapuso Historical Drama Series na Pulang Araw. Sa unang pagkakataon daw, naantig ang kanyang damdamin kahit nasa story conference pa lang ng serye. First time kong umiyak sa StoryCon kasi nung nagkwento si Direk Dom ng kung bakit mahihirapan kami. Nagkwento siya ng isang story about dun sa panahon ng Hapon na nangyayari sa mga Pilipino. Nalaman ko na ganun pala ang panggagalingan namin, na ganun pala ka-heavy yung gagawin namin. Nahuli ka ang pagbangga ng isang tricycle sa nakaparadang sasakyan sa Malolos, Bulacan. Bigla na lang tumilapon sa kalsada ang driver na yan kasama ng tricycle.
Sa isa pang anggulo ng CCTV, kitang tumama pala ito sa isang nakaparadang sasakyan. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay kalaunan. Ayon sa kanyang kaanak, nakainom ang biktima. Nagpabonggahan ang malumahok at nakiisa sa pagdiriwang ng Pasay Day. At live mula sa Pasay City, nakatutok si Jamie Santos. Jamie? Pia, masaya at makulay na parade of lights at street dancing competition ang kasalukuyang isinasagawa ngayon bilang bahagi ng Pasayahin 2023 at 160th Day ng Pasay City. Kung todo forma at mga nakakostume pa ang mga kalahok sa street dancing competition. Pabonggahan din ang mga float, kanya-kanyang pasabog, ang ilan sa kalahok mula sa iba't ibang departamento sa City Hall. May mga kasali rin mula sa barangay sa Pasay. Sari-saring pakulo, entertainment at paligsahan ang alay ng Pasay City Government bilang pagpupugay sa Pasay City Day. Ang parada ay nagsimula dito sa Tramo Pasay, dadaan yan sa FB Harrison, nasasabayan ng tagisan ng iba't ibang kalahok para sa taunang street dancing competition. Tutulak ang mga kalahok sa parada sa Cuneta Astrodome. Pia, dahil sa parade of lights at street dancing competition, ilang daan ang isinara kaya pinapayuhan ang mga motorista na umiwas o humanap ng ibang daraanan. Simula kanina ang 1:00 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi, ang daang Cabrera ay sarado mula EDSA hanggang daang Vergel, ang daang Tramo mula EDSA hanggang Arnaez Avenue, gayon din ang Arnaez Avenue ay sarado yan mula 5:00 ng hapon hanggang 7:00 ng gabi. At yan ang latest mula rito sa Pasay. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Magandang hapon mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagsanga-sanga ang pagkalito at pagkamangha ng mga residente ng isang barangay sa Isabela. Mula kasi sa isang puno na kanilang na-videohan, may sumisirit na tubig. Napuno ng mga tanong ang mga residente ng Cordon, Isabela. Ang puno kasing ito ng mangga na nakatindig sa bakuran ni na Romer. Bigla na lang sumirit na parang gripo. Natagal na nakatayo yung mangga, ngayon ko lang nakita. Ang pagsirit ng kung anong likido tumagal ng halos 20 minuto. Wala namang butas yung puno kasi hindi po tag-ulan noon. Videohan po yun. Kaya dito na in-upload ng misis nitong si Eleanor ang nakunan niyang video. Himala. Alam niyo ba na mahigit na 50% ng puno ay binubuo ng tubig? Kinukuha ng puno ang tubig sa pamamagitan ng ugat nito sa proseso na kung tawagin ay osmosis. Maraming paraan ang pagkuha ng tubig sa puno. Pwede tayong gumamit ng spile, isang tubong matulis na may butas sa dulo, itutusok natin ito sa puno at dun lalabas ang tubig. Pero lagi nating tatandaan, hindi lahat ng tubig na nakukuha sa puno ay safe inumin. Samantala, normal kayang may tubig na sumisirit mula sa puno ng basta-basta? Yung mga puno natin, they secrete special liquid but hindi sa ganong level or sa ganong pressure na hindi normal na ganon. Si Jason may tinitignan na dalawang posibilidad. Either may halo yung gitna ng tree kasi minsan nabubulok yung heartwood, then perhaps na-store yung tubig dun sa loob ng tree, then may nagbutas tapos sumirit yung tubig din. Yung second scenario, hollow yung tree, then something doon sa roots niya, may nabutas na hose ng tubig, na sumirit, tapos yun yung nag-fill up doon sa puno, sumirit siya doon sa butas sa trunk. Maliban sa tubig, ang mga puno naglalabas din ng isa pang likido, ang madalas na malagkit na tree sap o dagta. At alam niyo bang may isang puno na ang dagta napakatamis? Ang sap o dakta ng nakokolekta mula sa sugar maple tree o Acer saccharum ay gawa sa 98% na tubig at 2% na asukal. Kapag pinakuluan ito para maalis ang tubig, ang may iwan, ang napakatamis na asukal nito na ginagawang maple syrup. Masarap na pampatamis sa ating mga pancakes. Laging tatandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. 11 miyembro ng grupong Dawla Islamia ang patay sa military operation sa Datu Hafer Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Ayon sa militar, naglunsad sila ng airstrike. Binombahan ang kuta ng grupo kahapon.
Inaalam pa ng militar ang mga pagkakakilanlan ng mga namatay. Wala naman daw nasaktan sa panig ng mga sundalo. Samantala para sa mga Army, get ready to stream dahil released na ang remix ng Standing Next to You ni BTS member Jungkook featuring American singer, songwriter and dancer Usher. Dagdag K-League pa sa fans ang bagong hairstyle ni JK sa picture na ipinost ni Usher. Tanong tuloy ng fans, magkaka-music video kaya ang collab? And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. Mga kapuso, Paskong Pasko na sa Maginhawa. Dahil matapos ang halos isang dekada, nagbalik na ang sikat na Arts and Food Festival sa Quezon City. Pinatangkilik yan hindi lang ng mga Pinoy kundi maging ng mga dayuhan. At nakatutok live si JP Soriano. JP, ano ba mga reko mo na dapat puntahan dyan? Nako, Ivan, Pia, ang daming restaurant dito. In fact, after 9 years po at full blast na ulit ang tanyag na Maginhawa Arts and Food Festival na inorganisa ng Maginhawa Food Community at QC LGU. Walang duda, Pasko na sa Maginhawa Street sa Quezon City. Dahil ang pagbabalik ng Maginhawa Arts and Food Festival, mas pinasaya ng mga hilig pamasko mula sa Quezon City Symphonic Band. Dahil itinuturing na isang food and arts hub ang Maginhawa, bumuo ng ordinansa na dapat magkaroon dito ng Arts and Food Festival tuwing Disyembre. 2014 pa ang huling malakihang Maginhawa Arts and Food Festival na natigil ng tuluyan dahil sa pandemic. At pagkatapos ng 9 na taon, muli po nagbabalik ang Maginhawa Food and Art Festival dito sa Maginhawa Street. Siyempre, meron mga inumin gaya ng kape, iced coffee, mga iba't ibang mga fruit juice. Pero pag ginutom ka po, ewan ko lang kung di ka pa mabusog sa mga pagkain dito gaya ng pagkaing Pinoy, gaya ng bagnet, longganisa, at special lugaw bagnet. Kaya, kainan na. Di lang pagkain, pwede rin mamili ng gamit, damit at artworks. We really thought of returning it back to really have promotion and sharing of the culture and also the food, especially that we're nearing the holidays already. Pero ang Pasig Laban di lang sa kainan. Naglaban-laban ang mga pinaka-magagaling na dance at singing group sa QC para sa isang talent show. Wala po. May drag performance ngayon, tapos doon punong-puno ng performances din. And ang bago siguro ngayon is meron ng official group, which is Maginhawa Food Community. Mga pamilyang Pinoy, pati mga dayuhan ang nag-enjoy dito. Sa mga bata din po para ma-enjoy. So, very nice. Nako Pia, Ivan, mga kapuso, kung kayo po ay taga QC or hindi man, hanggang 12 midnight po ito kung naghahanap kayo ng mga mapapasyalan. Planuhin nyo lang po yung lakad nyo dahil mahirap na po ang parking dito. Marami pong mga magpa-perform na indie bands at mga iba pang surprises. So yan muna ang latest. Advance Merry Christmas na rin, Ivan at Pia. Nako, JP, nag-crave si Pia naman. Ano ba yung pinakita mo? Yung bagnet, no? Oh, tsaka yung mga inumin pa lang, di ba? sarap. Parang very refreshing. Makakahabol pa tayo, no, JP? Thank you, JP. Advance Merry Christmas din sa'yo. At mga kapuso, 23 araw na nga lang, Pasko na. At yan po ang mabalita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. At ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.